In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabutang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko, nibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang tinanghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Efeso. Ang talinhagay binahagi ni Jesus ay nagbibigay ng isang mahalagang paalaala tungkol sa kasakiman at ang maling pagtitiwala sa kayamanan. Ipinakita rito na ang kayamanan ay pansamantala at hindi kailanman dapat maging sentro ng ating buhay. Sa halip, ang ating kaluluwa at relasyon sa Diyos ang dapat pahalagahan. Ang pangunahing mensahe ay huwag tayong maging alipin ng material na bagay, kundi ituring ang kayamanan ng Diyos bilang tunay na kayamanan ng ating buhay. Ang mayamang tao sa talinhaga ay kinalalang hangal, hindi dahil siya ay nagtagumpay o umunlad, kundi dahil ang kanyang buong plano ay nakatutok lamang sa pansariling yaman at aliw. Hindi niya iniisip ang pagtulong sa iba o ang paghahanda ng kanyang buhay espiritual. Sa kabila ng kanyang tagumpay, isang gabing iyon, babawian siya ng buhay. Isang paalala na hindi natin hawak ang panahon o ang ating buhay. Sa kasalukuyang panahon, ang mensaheng ito ay napapanahon pa rin. Maraming tao ang nalululong sa materialismo at kasikatan. Madalas, ang halaga ng isang tao ay isinusukat sa dami ng ari-arian o yaman. Ngunit, ang pandemya, mga sakuna at iba pang krisis sa modernong panahon ay nagpapaalala sa atin na ang mga bagay na ito ay madaling mawala. Dapat tayong maging mapagbantay laban sa kasakiman at
Tandaan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. Sa unang pagbasa sa Efeso, sa liham ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ipinapakita dito ang biyaya ng kaligtasan na mula sa Diyos. Tayong lahat ay dating patay sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos, tayo ay binuhay kasama ni Kristo. Ang mensahe ng biyaya ay nagiging malinaw. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa o kabutihan, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Sa mundo natin ngayon, maraming tao ang humahabol sa tagumpay at material na bagay. Madalas nalilimutan ang kanilang buhay espiritual. Ang ating lipunan ay tila nagiging mas palaban, nagpapaligsahan sa kayamanan at kapangyarihan. Ngunit bilang mga Katoliko, dapat nating tandaan ang paalala ng Ebanghelyo at ng unang pagbasa. Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan, kundi sa grasya ng Diyos. Ang kasalukuyang mga pangyayari tulad ng mga patuloy na hamon ng kahirapan, climate change, at iba't ibang krisis sa mundo ay nagpapakita ng kahit gaano kalaki ang ating yaman o kapangyarihan, hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Ang tanging sigurado ay ang pag-ibig at awa ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Inihikaya tayong magtiwala sa Kanya, magpakumbaba at maging bukas palad sa pagtulong sa iba, dahil ang kayamanan ng ating kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa sa anumang material na yaman. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!